Morning everyone. Good morning sir. Our topic is all about the basic nomenclature for initial stability of a ship. The basic nomenclature for initial stability of a ship includes the following terms. First is GM. GM is the metacentric height, which is the distance between the center of gravity and the metacenter. Ang GM or metacentric height is mao na siya ang vertical distance from the center of gravity to metacenter. Pareha sa nakita nato diya sa picture. For example, kung stable ang barko, ang metacenter niya is dapat naa na siya sa ibabaw sa gravity. Then ang metacenter height or GM is positive na siya tungod kay stable man ang barko. Pareha diya sa nakita nato diya sa picture. Next is kg. Ang kg is the height of the center of gravity from the keel. Ang kg is mao na siya ang height sa center of gravity padung or gikan sa keel or sa pinakaubos sa barko. Para sa nakita nato diha sa picture na ay arrow ang kg diha nagpasabot nga ang kg is nagikan sa center of gravity padung sa key or sa keel. Next is the km. Km is the height of the metacenter from the keel. Ang km is the height of the metacenter from the keel. So ang km is mao na siya ang katas-on sa metacenter or sa m padung or gikan sa keel or sa pinakaubos sa barko. Pero same ra gyapon sa nakita nato diha sa picture. Nay arrow diha nga kung asa dapit ang or unsa ang km. Next is kb. The height of the center of buoyancy from the keel. The height of the center of buoyancy from the keel. So ang kb is mao na siya ang katas-on sa buoyancy, center of buoyancy padung sa pinakaubos sa barko o sa keel. So wala din sa picture pero ang kb is mao na ang height sa center of buoyancy from the keel. So next is GG. What is GG? The GG is the driving lever, which is the horizontal distance between the forces of the weight and volume. Ang GG is the right lever, which is the horizontal distance between the forces of weight and volume. So ang GG is mao na siya ang distance between sa center of gravity or G padung sa vertical line of the buoyancy. Buoyancy force of the acting through the center of buoyancy or B1. Katagya po sa nakita na ito sa picture. Na picture diya nga nagpasabot kung asa dapit ang GG ug unsay pasabot sa GG. B. The center of the buoyancy. The center of the buoyancy is the gravitational force and ship weight. So the buoyant force can force upward to incline by external force as wave and wind tends to return when initial position. Next is M. The metacenter. The metacenter of the ship is the point where line passing the true center of the ship para stable yung dagan sa barko. Ang metacenter dili siya mabalhin yung center of the gravity. Next is G, the center of the gravity. Ang center of the gravity is na siya sa tunga sa ship, so ang gravity mapush siya padung sa downward bawang dili malunod ang barko. Kay na siya buoyant force nga mo push padung upward, so ang gravity dili mo sunod ang iyang dili mo sunod ug takilid ang barko because buoyant force is important being the ship stable. Next is angle of heel. The angle of heel is which the ship is sideways due to the wind waves or weight ship. The angle of heel would be an extreme version of the angle where ship stability in the waves in the water. Explanation.
The metacentric high GM is a measure of a ship initial stability as a higher. GM value indicates better initial stability. A metacentric height is ga-measure siya kung maayo ang dagan sa barko ug iyang value kung mas maayo ba iyang stability sa ship. Next is, next is initial stability. The stability of the ship is ga-measure siya sa isang stability sa barko o ga-base siya sa tendency kapag balik sa iyang original niyang paglabas o pag-appear siya sa barko. Next is stability of the ship. The stability of a ship is its tendency to return to its original upright state when the external force is applied or removed. So ang stability of a ship is mao na ang ability sa isa ka barko nga mo balik ra sa iyang normal nga posisyon after sa pagtakilid tungod sa mga dagko nga balod or tungod sa kusog nga hangin or tungod sa current sa tubig. Mobalik ra siya sa iyang normal nga posisyon. Mao na ang explanation sa stability of the ship. Pero kung mutakilid ang barko unya dili na mobalik sa iyang normal nga posisyon, pasabot na dili stable ang isa ka barko. Kay wala naman siya mobalik sa iyang normal nga posisyon. Next is factors affecting stability. The shape of the hull, the draft, and the trim all affects the stability of a ship. Ang hull shape is the determine how the ship displays water. Kung sakto ang shape sa hull, mas stable ang barko. Maong mas need jud og sakto nga shape sa hull kay kung dili na sakto ang shape sa hull, may posibilidad nga dili stable ang isa ka barko. Draft. Ang draft is mao na ang kalawmon sa barko sa diha sa tubig. Kung mas lawm or mas muunlod gamay ang barko, pasabot ana is stable siya. Kay mas kung mas muunlod gamay ang barko, pasabot ana ang bugat is naa sa ilalom. So mas stable ang barko, dili siya motakilid-takilid. That's all. Thank you.